Ang utang o liabilities ng ating bayan noong 2023 ay umabot sa 1.16 billion pesos. At sa pagtatapos po ng 2024, nasa 1.1 billion naman ang naitalang utang ng ating bayan. Ibig sabihin, bago po tayo naupo, baon tayo sa utang ng 1.1 billion na may kakulangan na 140 million. Ganito kalalim ang sugat na iniwan sa atin. Hindi ako natatakot aminin na may mali, may kulang at may karumihan. Dahil sa katotohanan nagsisimula ang pagbangon. Walang kinikilingan, walang itinatago at walang sinisino. Dahil para sa akin, ang katotohanan ay hindi banta. Kundi ito ang unang hakbang tungo sa pagbalik ng tiwala. At sa bawat katotohanang ilalahad natin, unti-unti nating binubuo ang bagong kultura ng disiplina, pagbabago, at dangal sa paglilingkod. Kaya ngayong 100 araw na ito, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo, hindi lang ang maganda, kung hindi ang totoo. Dahil ang tunay na pagbabago, hindi nasusukat sa galing ng leader, kundi sa tapang niyang maging tapat sa Diyos, sa bayan, at sa katotohanan. Nang maupo po tayo, nakita natin ang tunay na kalagayan ng ating bayan. At kung may isang salitang makakapaglarawan nito, nakakadismaya. Sa unang araw pa lang, tumambad po sa atin ang pinakamalaking hamon natin, fiscal management. Walang maayos na proseso, walang malinaw na direksyon, at sa ilang pagkakataon, walang disiplina. Hindi lang po ito problema sa papeles, kundi sa mismong sistema. Isang sistema na nasanay sa palusot, hindi sa paninindigan. Isang kulturang pinabayaan na naging bulok sa loob ng mahabang panahon. At alam niyo po kung ano ang masakit? Habang lumalala ang sistema, tahimik ang karamihan. Isa pang hamon, kawalan ng disiplina sa pamamahala. At sa ilang pagkakataon, kawalan ng respeto sa liderato mula sa barangay hanggang sa munisipyo. May mga programang kailangan linawin. May mga serbisyong dapat ibalik sa taong bayan mismo. At sa puntong iyon, malinaw po sa atin, nakakadismaya ang kalagayan. At nang simulan po natin silipin ang pinansyal na kalagayan, doon natin nakita kung gaano kalalim ang sugat ng Talavera. Batay po sa annual audit report ng COA o Commission on Audit, ang utang o liabilities ng ating bayan noong 2023 ay umabot sa 1.16 billion pesos. At sa pagtatapos po ng 2024, nasa 1.1 billion naman ang naitalang utang ng ating bayan. Isipin niyo po, bilyon, hindi milyon. Kung susuriin po natin, meron pong 33 households ang bayan ng Talavera. Ibig pong sabihin, pumapatak po na ang bawat tahanan ay may utang na 33,000 pesos. Utang na pinapasan ng bawat Talaveranyo na nagbabayad ng buwis. Ganito kalalim ang sugat na iniwan sa atin. Pero ang mas mabigat pa dito, lumalampas po tayo sa kinikita natin. Noong 2024 pa lang, may deficit spending po tayo na 54 million pesos. At sa unang 6 na buwan ng 2025, 83 million po agad ang deficit. Ibig sabihin, bago po tayo naupo, baon tayo sa utang ng 1.1 billion na may kakulangan na 140 million. Mula po 2022 hanggang Hunyo 2025, 462 million po ang nadagdag sa ating liabilities o utang. At sa halagang yon, 181 million po dito ay mula Enero hanggang Hunyo ng 2025 lang. At dahil sa ganitong uri po ng fiscal management,
30 million po dito ay taunang binabayaran para sa interest. At dagdag pa, 40 million sa amortization ng capital. Sa kabuuan po, 70 million kada taon ang ginagastos natin sa pangbayad ng utang pa lang. 70 million po. 15 kilometers na daan po yun. 15 kilometers na barangay roads, o kaya naman 58 na classroom, o kaya 1,116 na street lights, o kaya 14 na gymnasium, o kaya 7 RHU, o kaya naman 42 na ambulansya. Ngunit, pinambabayad natin ito ng utang. Isipin niyo po, Talaveranos, bago pa tayo makapagpatayo ng bagong proyekto, bago pa tayo makapagbigay ng dagdag na serbisyo, 70 million na agad ang nilalabas natin taon-taon. Para lang bayaran ang utang na kung sana magagamit natin sa mga proyektong makapag-aangat ng kalagayan ng taong bayan. Pagod na po tayong magtapal ng katotohanan. Ang ating development fund po, ngayong 2025, 120 million pesos. Pero dahil po sa debt servicing, 50 million na lang ang natitira. 50 million, yun lang ang natitira para sa anumang proyekto, taon-taon, sa loob ng 10 taon. At nang simula tayong maupo, pambayad na lang po ng utang ang natitirang development fund para sa 2025. Walang pondo para sa isang bayan na may higit 130,000 na katao. Walang pondo para sa kinabukasan ng buong Talavera. At gusto ko pong sabihin ito ng malinaw. Hindi po ito haka-haka. Hindi po ito chismis ng Marites sa kanto. Ito ay opisyal na dokumento. Nasa mga papeles, nasa mga ulat, at nasa record ng ating munisipyo. Mga kababayan, ganito kalalim ang sugat na iniwan sa atin. At ang mas masakit, walang nagsasabi noon. Walang nagtangkang tumindig at aminin ang totoo. Kaya ngayon, sinasabi ko po sa inyo, Talaveranos deserve to know the truth. Hindi para manise, kundi para mamulat. Hindi para magalit, kung hindi para maunawaan. Dahil hindi natin malulunasan ang sugat kung patuloy natin itong tinatakpan. Pero higit pa sa numero, nakita rin natin kung paano naapektuhan ang mga serbisyong dapat ay para sa taong bayan mismo. Para po sa ating assistance to individuals in crisis situation o AICS. Ito po yung pondo pangtulong sa mga kababayan nating nangangailangan, may sakit, mga namatayan o iba pang sitwasyon. 15 million po ang pondo para sa taong 2025. Pero pagdating po sa Hunyo, March pa nga lang, ubos na po, exhausted na, wala na pong natira. Wala nang natira para sa taong nangangailangan. Sa scholarship program naman po, 11.6 million po ang pondo. Ngunit ngayon po, 800K lang ang natira. 800,000 lang. At may ilang paaralan din po ang lumalapit na maningil na umaabot ng mahigit 8 milyon na hindi binayarang tuition. Pati po yung dialysis center, naniningil po ng 11 million. Ang sinasabi po nila, may mga hindi nabayarang accounts mula sa mga nakaraang taon. Ngunit hindi rin po tayo sigurado kung ito ay may mga maayos na papel. Sa local pension po natin, 24 million po ang inilaan. Sabi po ng COA, dapat po hatiin ito sa 4 na quarter ng ating ng taon. 6.8 million na lang po ang natira para sa taon. Wala nang natira para sa estudyanteng may pangarap, para sa senior na umaasa, para sa pamilyang may pinagdadaanan. Wala nang natira, pero tahimik ang lahat. Wala nang natira, pero parang normal lang. Hindi po ito normal. Hindi po ito tama. At hindi lang po pondo yung naubos. Tiwala rin. Tiwala ng mga mamamayang nagsusumamo ng tapat na serbisyo. Tiwala ng mga empleyadong gustong maglingkod pero napapagod sa sistema. Sa simpleng salita, may kailangan ayusin. Kaya sinabi ko po sa sarili ko,
tama na, sobra na. Tama na ang pagtatago, tama na ang pagtakip,